sana, yung statement by President i-request na lang kayo sa executive sa Malacanang. I-suspend na lang ang increase dahil sobra-sobra dami. Sana palawakin na lang yung mga health benefit coverage. Nandiyan yung sa mga maintenance medicine. Nandiyan din yung sa dental. Marami ang sabi, mahina ang ating dental services. Mahina yung pagtulong ng gobyerno sa mga mahirap na kababayan para mapangalagaan ang kanilang kalusugan sa ngipin. Isa pang nakikita kong problema sa PhilHealth ay yung pagiging competent nila sa collection. Every single day sa programa ko sa mga sa radyo, pila-pila yung mga employees na kinakaltasan sila ng kanilang mga employer para contribution sa PhilHealth, and yet hindi nare-remit ng PhilHealth yung kanilang mga contribution. Wala bang maayos na sistema ng PhilHealth to go after these employers? Meron na bang mga nakasuhan ng mga employers na hindi nagre-remit sa PhilHealth? And I want to see those records kung meron man. Isa pa, marami tayong mga kababayan na naghihingalo. Nabanggit ng mga kasamahan ko, yung iba namamatay dahil kulang sa medisina, sa maintenance lalo na. Yung mga nagkakasakit sa lungs, kasakit sa puso. I know for a fact, Na may Aurelio diya. a portion of the same tax Muagig. mula sa alak, sigarilyo, Kuwan siguro. sa PhilHealth. Si Tihol. Oh, bakit hindi na natin gastusin yan? Doon sa mga nagkakaroon ng mga Sumuta lactose, mo nga ko. Ang hearing ko si Kuwan. nagkakaroon ng heart problems. Nga muagig ko. Nagagastos ba yun? Tapos may gana pa kayo mag-solid. Now, sana pagandahin ng PhilHealth din yung kanilang system. When I say system, siguro i-modernize ninyo ang inyong computer system para magkaroon kayong tayak. Halimbawa, sa NSO, para to make sure hindi magkakaroon ng fraudulent transactions. To make sure na walang nangungulekta sa PhilHealth ng patay na pala yung tao. To make sure na nababayaran na maayos yung mga doktor ng ospital. And also to make sure at the same time na yung mga ospital ay hindi naniningil na hindi dapat sila maningil. All these things hindi na pag-isipan ng PhilHealth. Ang request ko lang sana sa PhilHealth, bago kayo magsoli ng pera, pag-isipan niyo muna kung ano yung mga pwede pang paggagamitan sa perang yon. Dahil for me, yung pagsoli niyo ng pera, indikasyon na kayo incompetent, hindi niyo ginagawa ng maayos yung trabaho, nagpapakita kayo na wala kayong diskarte, hindi kayo nag-isip. Maraming salamat, Mr. Chair. Salamat, Senator Senator Bato. Thank you, Mr. Chair. Nasabi na ng mga kasamahan natin yung mga punto na gusto kong ilagay sa aking opening statement. Pero ito lang masasabi ko, ako po'y natutuwa, ako po'y masaya, ako po'y nagpasalamat at meron tayong PhilHealth through the Universal Healthcare Act. Kasi alam ko, I was hoping na wala na sana mga pamilya na magkakaranas sa mga dinaranas ko nung maliit pa ako. Wala, 3 years old yung kapatid ko, namatay dahil sa pneumonia. Yung isang kapatid ko, 9 years old, namatay dahil walang pambili ng antibiotic. So, ganun po kahirap ang buhay. Walang PhilHealth noon eh. Ngayon may PhilHealth na, sana wala na pamilya na kagaya sa pamilya ko na nakaranas ng ganung experience. Pero in truth and in fact, and in reality, marami pa rin tayong mga pamilya na namamatay dahil walang hindi nakaka-avail ng services sa gobyerno. So kung itong ganito na may pera pala na ganito kalaki, hindi nagagamit, binabalik, para tayo din mga nagbubulag-bulagan sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Ang daming tao dyan na rin. Kung
tayo, senador tayo, Mr. President. So gusto ba, hindi natin trabaho yan magbigay ng tulong dyan sa mga naghihingi ng medical assistance. Pero punong-puno pa rin ang opisina natin ang request. At hindi na natin ma-accommodate. Wala kami maibigay. So ganun po ang sitwasyon. So existing problema natin sa health problem. Pero bakit sobra-sobra pala ang pera ng PhilHealth at hindi nagagamit? So, yun lang po ang tanong ko. Sigurado ba tayo na wala ng pamilya na kagaya ng pamilya ko noon na namamatay yung kapatid nila dahil walang pambili ng antibiotic? Sigurado ako marami pa rin. Pumunta ka sa probinsya, ang dami pa rin. So yun po, Mr. Chair, sana mag-check natin ang gusto. Bakit ganito? Bakit ganon? Sayang yung batas kung hindi na-implement to the fullest. At ang pera ay sobra-sobra pala at binabalik. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Bago nyo kunin ang pondo ng PhilHealth, dalawang priority po ang dapat nyo unahin. Maaari ba natagdagan nyo pa ang mga dagdagan nyo po yung case packages ninyo? Sobra-sobra yung pondo nyo. And baka pwedeng i-reduce nyo po ang contribution ng member. Malaking tulong po yun sa mga mahirap. Dahil ang hirap pong bumunot ng contribution. Paano nalaman ng Pilipino ngayon? Ang laki pa pala ng pondo ninyo, tapos bunot sila ng bunot. Alam mo, 1,200. Ang sakit nun, ha? Ang sakit nun. Tapos makikita nila, may 500 billion pang PhilHealth. Tapos ngayon, wawalisin lang po ng DBM. Naintindihan ko po trabaho ni Secretary Recto. Pero gawin niyo po inyong trabaho, President Ledesma. Andyan po yung pondo. 9,000 po na case packages o case rates ang inyong pinag-aaralan. Hirap ba yun ipatupad, President Ledesma? Can I respond, Senator? Sabi nga niya, may computer naman, naaralan niyo, pwede na to. Gamit. Hindi matatanggap ng mga medical experts natin, mga ordinaryong Pilipino, mga medical workers natin, mga mahirap na mga pasyente, na natutulog yung pondo dyan. Baka next year na naman, tutulog yung pondo, kukunin na naman po ng Department of Finance dahil sobra yung pondo ninyo. Can I respond, Senator? Sige po. Yeah. Thank you, Senator. To your three questions, no. The first is ba't hindi nabayaran kasi di ba we're waiting for the GAA, yung enabling law, no. The second is could we bring down the premium contribution rates? I agree with you po 100%. In fact, we at PhilHealth, upper management, will recommend to President Marcos that we bring down the premium rates, no. And thirdly, most importantly, you're mentioning, Senator, we hear you loud and clear. Bakit niya hindi 9,000 yung case rates? Gumalaw kayo, ba't hindi kayo nagtatrabaho? Last February 14, Senator Go, just to clarify, no, when we increased the case rate packages, it was almost across the board, Senator Go, no, which means all 9,000 case rates, almost all, were adjusted, no. So we did that last February 14, Valentine's Day po, on almost across the board 30% increase. And now we are in the middle of studying another round of 30%. That 30%, Senator Go, with all due respect, is across the board, meaning lahat po ng 9,000 case rates, apektado po dyan, diba? So tinitingnan talaga namin po lahat, no? It's almost across the board. Thank you very much, Senator. Sabi ni President Marcos sa SONA niya, bago matapos ang taon, may isama ang benepisyo ng PhilHealth ang chemotherapy para sa cancer sa baga. Atay, ovary, prostate. Diba? May isama rin po ang benepisyo para sa mga children with disabilities. Pwede pala. Yes po, actually, Pwede. Actually, Pwede naman pala, di gawin mo. Ang dami pang pwedeng gawin. Ang dami pa. Actually po, yun, as the Senator, with all due respect, nung minention po yan ni PBBM sa SONA, kami po nagbigay sa kanya ng information, yung timetable, as to when these case packages will come Kaya out. nga, pwede nga pala. Yes po, pwede po. Gawin niyo po yung trabaho niyo. Gagawin namin. Para Yes. magamit niyo po yung pondo ninyo na 500 Mr. pesos. Chair, Yes po, we shall do po. We shall comply po. Thank you po. Mr. Chair, meron akong dalawang issue na lang i-raise. Bago tayo mabusan ng oras, ito ay matagal nang lalapit sa programa ko. Number one, yung mga delinquenting mga employer
na hindi nag-remit sa PhilHealth, mas malaki pa sana kikitain ninyo kung very efficient ang inyong mga